Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Almighty God, for His faithfulness, for His love, for His guidance, for He is merciful and righteous, and forever be our provider. And I exalt the name of Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, the Commander of the army of the Almighty Father, the Messiah, the Lamb of God, the one who was slain on the cross for my sins, for my iniquities. I thank Jesus for saving me. I'm forever grateful for teaching us the ways to our Father. I'm thankful also for the trials and tribulations that we face each day, because in those trials and tribulations and hardships, doon natin makita yung faithfulness of our Father at saka ni Jesus Christ. Doon natin nakikita yung strength ng ating Savior. So we must be grateful, thankful every day of our lives. And time will come that we will receive our inheritance. Our inheritance is our Father, to be with Jesus Christ, to reign with Jesus Christ in His kingdom that will never end. And that is the promise of our Father. The promise of our Father is true because our Father is faithful. Lahat ng promise ni Almighty Father, ginagawa niya. Because our Father is holy and just. We are so blessed, no? Because our Father loves us so much. At yung pagmamahal ng Almighty Father is for all eternity. So last time we read Deuteronomy chapter 21. So it's about the different laws concerning unsolved murders, about the female captives, and about the rebellious children, and other laws, no? So yung tungkol sa unsolved murder, ito yung tungkol sa isang tao na pag hindi alam kung sino ang nakapatay sa kanya, kukuha ng isang heifer. Yung heifer hindi pa nanganganak na kao ng babae, at yon ay babaliin ang kanyang neck sa valley na with flowing water, na yung valley na yon ay hindi pa natataniman ng kung ano-ano ng mga tao. At yung mga usapin or problems ng mga tao, ilalapit muna sa mga priests. Tayo, kanina natin ilalapit ang problema natin kay Jesus Christ, because He is the high priest in the order of Melchizedek. Ang priest, siya ang nag-i-intercede or nag-mediate kay Almighty Father sa mga tao. Ngayon, since si Jesus dumating na, yung kanyang first, no? Yung pagsasabi kung dumating na si Jesus Christ, ibig sabihin pinanganak siya.
Pero hindi pa dumarating yung kanyang pagbabalik o yung kanyang second coming. Sa kanyang second coming, ang pagbalik ni Jesus Christ, siya na yung magja-judge. So ngayon, ang high priest natin, si Jesus Christ. Siya ang namamagitan sa atin kay Almighty Father. Kaya pag may problema tayo, kanino tayo lalapit? Kay Jesus Christ. And if we pray to the Father, we say, in the name of Jesus. Tapos yung tungkol naman sa mga female captives na nakukuha nila sa war, dapat i-check nila kung malinis, kung may mga sugat or mga sakit, kaya kailangan kalbuhin at gupitan ng kuko para mawala yung mga dumi. Dahil minsan may mga kuto sa ulo, dumadapo yung mga madudumi, no? Madaling dapuan kasi ang buhok ng kuto or kung ano-ano mga bakterya. Pati yung kamay, yung nails. Kaya gugupitin. Para malinis, hindi magkasakit ang mga tao, hindi magkahawa-hawa. Actually, naka-quarantine siya for a full month. Kasama na doon yung kanyang pagmamorn sa kanyang father and mother. So after a full month, pwede na siyang maging asawa ng isang Israelite. At kung hindi natuwa yung Israelite sa kanya, siya ay palalayain. Hindi siya pwedeng ibenta or imaltrato or treat brutally because he humbled her. At yung inheritance ng firstborn, kahit hindi mahal ng isang lalaki, ang isang babae, at may firstborn siya ron, hindi niya dapat ipalit yung kanyang mahal na anak, no? Kasi ang tao talaga merong mga favoritism na anak, di ba? Kahit na favorite mo, isang bata, no? Hindi mo pwedeng gawing panganay. Dapat nasa tamang process. Gusto ni Almighty Father lagi in order. Ayaw ni Almighty Father ng gulo. Ang tungkol naman sa rebellious son, dapat ay parusahan or pagsabihan. Kung hindi mapagsabihan, dadalhin sa elders of the city. Doon ay i-judge yung anak na kain lang ng kain at inom lang ng inom. Para hindi pamarisan or gayahin. Kaya, all the men of this city shall stone him to death with stones. Babatuhin ng bato hanggang mamatay. Para hindi gayahin. Para katakutan ng mga tao ang kanilang magulang, susundin nila ang kanilang magulang. Tayo, takot tayo sa magulang natin, susundin natin ang ating magulang. Ngayon may mga tao na sinasabi nila na sinaktan sila ng kanilang mga magulang. Irespeto, no? Huwag aalipustahin. Dahil kahit ano pa ang kasalanan ng magulang mo yun. Kahit huwag mo na ituring na magulang, ituring mo siyang tao, mahalin mo ang brethren mo, no? Pero tandaan natin na itong honor your mother or father, ito yung may promise sa mga 10 commandments para humaba ang buhay mo sa mundo, di ba? Love your mother and father. Honor your father and mother. So kasama itong honor your mother and father sa pangalawang command ni Jesus Christ na love your neighbor as you love yourself. Kasi ginawa ng simple ni Jesus Christ yung 10 commandments, yung 2 na lang. At saka dito, yung si Jesus,
He was hanged on a tree. Nakalagay sa Acts chapter 5 verse 30. At sa Galatians chapter 3 verse 13. Lahat ng mga na ibibigti o na itatali sa puno, yun ay accursed o sinumpa ng Diyos. Ngayon, dapat tayo ay isumpa dahil tayo ay makasalanan, pero inako na lahat ni Jesus ang kasalanan natin. Kaya absuelto na tayo. Paano tayo ma-absuelto? John 3:16, for God so loved that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life or everlasting life. Absuelto na tayo kung maniniwala tayo kay Jesus Christ. At nakalagay sa Hebrews chapter 1, sabi ng Almighty Father, let all the angels worship Him. Worship Jesus Christ. Kung ang angels worship si Jesus, paano pa tayo? Dapat nating worship si Jesus Christ. Proof that Jesus Christ, our Savior, is also God like the Almighty Father. Kaya hindi totoo ang sinasabi ng iba na prophet si Jesus. He's more than a prophet. Kung si John the Baptist, he's more than a prophet. How much more si Jesus Christ na Messiah, commander of the Lord's army, who is like God. No? Ang dami ni Jesus na pangalan dito sa Bible, iba-iba branch of righteousness. Binabanggit si Jesus Christ all throughout the Bible. Hindi lang Jesus, ulitin ko, hindi lang Jesus ang name niya. No? Kaya lang naging Jesus ang name niya kasi nga siya ay Savior, Redeemer natin. Kaya nung ipinanganak siya dito sa mundo, tinawag na Jesus, the Messiah. And Emmanuel, God with us. Kasama natin ang Diyos, si Jesus Christ. Kaya siya yung Emmanuel. Doon pa lang, no? Kita natin, Emmanuel, God with us. So, dito tayo sa Deuteronomy chapter 22. So, iba-iba pa rin klaseng loto na applicable pa rin up to now. Tungkol pa rin to sa pagmamahal sa kapwa-tao. Kaya babasahin natin ang Old Testament. Ang nagkaiba nga lang, ang high priest, wala ng priest, ang high priest si Jesus Christ. Hindi na tayo maihahang on a tree dahil ginawa na ni Jesus. Siya na ang sacrificial lamb. At hindi na eye for an eye, tooth for a tooth kasi ginawa na rin ni Jesus Christ. Panakit tayo ng tao, sinakop na ni Jesus Christ. Nagnakaw tayo, si Jesus Christ nang umako nun. Very powerful ang blood ni Jesus Christ. Effective pa rin ang blood ni Jesus Christ up to now. Because He is God, like the Almighty Father. So, basahin natin Deuteronomy chapter 22. You shall not see your brother's ox or his sheep going astray, and hide yourself from them. Pag nakita mo yung alaga ng brother mo na ox or sheep, hindi lang ito yung talagang brother mo, no, kundi neighbor mo na naliligaw yung kanyang alaga na hayop. You shall not see your brother's ox or his sheep going astray, and hide yourself from them, or ignore. Kundi tulungan mo yung brother mo. Nahanapin yung kanyang ox or sheep. Kung ano ang nawawala sa kanya, tulungan natin. You shall certainly bring them back to your brother. Ibabalik mo sa iyong kapatid. Huwag mong pagnasaan. Huwag mong nakawin. Kasi
Yung iba, ay hindi, kasalanan niya, nawala ang kanyang sheep, tapos ngayon tinatago mo pala sa iyo. Eh bakit hindi niya kasi tinabi or itinali mabuti? Ayan tuloy, nakawala yung kanyang ox or sheep, napunta ngayon siya dito sa lugar ko. Kung nasa lugar ko siya, akin na siya. Isa yon sa pagnanakaw. Kasi hindi naman iyo eh. Napunta lang sa lugar mo. Greedy ka, covetousness yon. Napunta lang sa lugar mo, hindi naman sa'yo yun eh. No? May example akong ganito. May napunta ditong manok sa loob ng bahay. Hindi ko alam ba't paano nakapasok. Sabi ko, ay, isara ko na lang yung pinto, akin na lang yung manok. O, kasalanan ko yon. Buti nakawala yung manok uli. Umuwi na siguro sa kanila. Pinagnasaan ko yung manok. Hindi ko kasi alam kung kaninong manok yun. Nakita ko na dito sa bahay. Masama yun. Hindi tama yun. O, inaamin ko. Ha? Mali yung ginawa ko na gusto kong itago yung manok. Kasi natuwa ako, ay may manok. Ganon. Hindi ko na alam kung nasan yung manok na yun. Biglang nawala. Testing pala sa akin yung Almighty Father yon. Hindi ako nakapasa sa test. O, 0. Naka-0 na naman ako. X na naman ako. So, pantay-pantay tayo. Kaya tinuturuan tayo ni Almighty Father. Tinuturuan tayo ni Jesus Christ. Walang perfect sa atin. But time will come. No? Paunti-unti, natututo tayo. Magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. Kaya kung may mga nawawalang mga gamit, ang brother and sister natin, pati kahit animals, or kung anumang mga malilit na bagay, ibabalik natin. Huwag natin itago. Ay, kasalanan niya eh. Ay, hindi ko alam kung kanino to ibabalik. So, akin na lang. Kasalanan pa rin yan, no? Dito sa verse 2, and if your brother is not near you, malayo yung brother mo, no? Or if you do not know him, hindi mo kilala, then you shall bring it to your own house. Iuwi mo ngayon yung alagang hayop or kung ano mga gamit ang nakita mo sa kalye, sa daan, iuwi mo ngayon, and it shall remain with you until your brother seeks it. Kung may naghanap, then you shall restore it to him. Ibibigay mo. Huwag mong pagnasaan. Kasi kanya yun eh, hinahanap niya. Pag nanakaw yan, pag hindi mo pinigay, kahit sabi mo, hindi, napulot ko to eh, akin na to. Finders, keepers, losers, weepers. Hindi pwede yung ganun. Ayaw ni Almighty Father doon. May punishment yun. Test ni Almighty Father sa atin yun. Hindi tayo nakakapasa. Dahil lang sa mga malilit na bagay na nakukuha natin, na pinagnanasaan natin, nakakalat. Ay, nakakalat to, hindi nyo to kailangan. Kukunin ko na lang ito. Hindi naman niya kailangan. Nakakalat lang. Kahit na nakakalat yun, no? Huwag mong kukunin. Ha? Verse 3, you shall do the same with this donkey, and so shall you do with his garment. Kahit na damit, kahit na maliit na bagay. With any lost thing of your brother says, kahit anumang bagay na nawawala, nasa brother mo, or sa sister mo, or sa kapitbahay mo, or sa ibang tao na hindi iyo, which he has lost, and you have found, you shall do likewise. You must not hide yourself. Kaya nga di ba yung ibang mga lugar, meron silang mga booth na lost and found booth. Dahil pag may nawawala, dun mo dadalhin sa lost and found booth. Ngayon, pag hindi mo dinala doon, inako mo, inangkin mo, or kaya nakakalat, kinuha mo, kahit nasa brother mo, ay, pakalat-katang ng brother, akin na lang to, hindi naman niya kailangan. Kahit hindi niya kailangan, kinuha mo, ninakaw mo yun. Magnanakaw ka. Ha? Magagalit si Almighty Father. Hindi ganon si Almighty Father. Hindi ganon si Jesus Christ. You shall not see your brother's donkey or his ox fall down along the road and hide yourself from them. You shall surely help him lift them up again. So pag nakita mo naghahanap or
yung brother mo or sister mo na may nahulog ng mga bagay, tutulungan mo silang hanapin. Or kung may mga hayop na nawawala, pinag-intirasan mo, itinago mo, gaya ng manok na itinago ko. Nakawala yung manok. Kasalanan ko yun, nasiro tuloy ako. Ngayon, ito, tinuturuan tayo ni Almighty Father, huwag natin itatago. Ibabalik natin. Yung dati na may aso ako dito nawawala yung aso ko, hindi ko na alam kung saan napunta. Siguro pinagnasaan yun ng iba. Pero ano lang naman yun hindi naman siya, wala namang breed yung aso. No? Pero nawala siya. Hindi ko na alam kung saan napunta. Pinagnasaan ng ibang tao. Kasalanan yun ng tao na yun. So, pag you reap what you sow. So, pag nagnanakaw ka, makakakuha ka ng balik. Papagalitan ka ni Almighty Father, paparusahan ka niya. Kasi hindi sa iyo kinuha mo. Kahit na hindi niya kailangan or kahit na nakatabi lang. Or basta nasa kanyang lugar, huwag mong kukunin. Pag pinagnasaan mo, ay, nasa kalye lang naman to. Baliwala naman sa kanya to, hindi naman siguro importante sa kanya, tsaka mayaman naman siya bibili naman siya ng bago. Kahit ganon, hindi mo dapat kunin kahit mayaman siya. Pag nanakaw pa rin yun. Verse 5, a woman shall not wear anything that pertains to a man, nor shall a man put on a woman's garment, for all who do so are an abomination to the Lord your God. So, pag ang babae nagsuot ng mga bagay na panlalaki, or ang lalaki nagsuot ng bagay na pangbabae, it's a detestable in the eyes of the Almighty Father. Abomination yun. Ngayon, tayo, baka sabihin niya, bakit may mga babae na nakapantalon? May mga lalaki mo na nakapalda. Nagpapalda ba yung mga lalaki ngayon? Ngayon, pwede tayo magsuot ng pantalon ang mga babae. Actually, ang originally naman talaga ang nakapantalon nung unang panahon, mga babae, ang mga lalaki talaga ay diretso lang ang damit, di ba? Parang mga nakasaya na kulay, kung ano-anong kulay, na diretso lang ang damit nila. Tapos meron silang inner garment, no? So ngayon, hindi ito ay tungkol sa damit literally, but it pertains to gender issue. Nagpapanggap ka ng isa kang lalaki o nagpapanggap ka ng isang babae. Nakalagay sa puso mo yon na hindi babae, lalaki ako pero babae ka, no? Pinanganak ka ng babae pero gusto mo maging isang lalaki, kaya ginawa mo, sinuot mo yung panlalaki. So, ang nakatingin si Almighty Father sa puso natin, hindi sa damit, no? Kundi kung ano yung nasa puso ba ng tao na to. Gusto niyang maging lalaki, nakikipagrelasyon siya sa kapwa niya. Kung babae, kahit babae siya, gusto niya makipagrelasyon sa kapwa niya, babae. O kahit na lalaki siya, gusto niya makipagrelasyon sa kapwa niya, lalaki. Or sinasabi niya na pwede siya sa babae at lalaki. It's an abomination to the Almighty Father. Detestable. Kadumihan yon. Kasi you are pretending someone you are not. Hindi, pinanganak ako na na example, katawan mo lalaki, na pinanganak ka lalaki. Hindi, puso ko babae. Hindi totoo yun. Walang pusong babae. Pag lalaki ka talaga, no? Hindi ka pwedeng nagkaroon ka ng pusong babae dahil yung XY chromosome tsaka XX chromosome nandun sa heart yun, naka-imprint yun. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa puso ko, babae ako kahit na lalaki ka. Hindi pwede yun. Meron ka lang problema. Ang problema mo ay you were abused or may nakita kang traumatic experience sa buhay mo kahit hindi ka inabuso, no? Ganon ang mga, or
gusto ng katawan mo. Dahil usually naman, or most of the time, kaya mo gusto ng maging, na kahit na babae ka, gusto mo lalaki ka. Kasi nga, hinahanap ng katawan mo, it's lust of the flesh. It boils down to the lust of the flesh. Meron ba kayong nakita na isang na hindi siya nag-asawa, hindi siya nakipagrelasyon? O di ba nakikipagrelasyon? O kung totoo na di wag kang makipagrelasyon, ha? Kasi nga lust 'yon. Mas inuuna mo yung katawan mo. Nagpe-pretend ka. At napupunta yun sa demonic possession. Dahil kasinungalingan yung ginagawa mo. Sino ang father of all lies? No? Nagsisinungaling ka sa sarili mo at nagsisinungaling ka sa mga tao. Kitang-kita naman na mukha kang lalaki tapos sasabihin mo babae ka. No? Kahit na estrogen therapy ka or hormone replacement therapy, lalabas at lalabas pa rin ang katotohanan. No? Verse 6. If a bird's nest happens to be before you along the way, in any tree or on the ground, with young ones or eggs, with the mother sitting on the young ones or on the eggs, you shall not take the mother with the young. Pag nakakita ka ng isang ibon or bird's nest, no? Bahay ng mga ibon, na naglalakad ka sa isang tree or sa ground, walang may-ari. Meron siyang mga young ones or eggs. At meron doon yung nanay, yung hen, nakaupo sa, or hen or babaeng ibon na nakaupo sa kanyang mga inakay, sa kanyang mga youngs or sa eggs niya. Hindi mo dapat kunin ang nanay ng mga manok or ng mga ibon. Pwede mong kunin yung mga ibon na maliliit, pero yung nanay hindi mo pwedeng kunin. Dito sa verse 7, you shall surely let the mother go and take the young for yourself. Kunin mo yung itlog. Pwede mong kainin yung itlog. That it may be well with you and that you may prolong your days. Anong ibig sabihin nito? Huwag kang maging greedy. Pati yung nanay, kinuha mo, inangkin mo. Wala namang may-ari ng manok, no? Pwede kang kumuha ng yung itlog. Gutom ka, di ba? Kukuha ka ng itlog dahil nagugutom ka. Pero kung kukunin mo pati yung nanay, paano na ulit manganganak yung nanay, kinain mo din. At inangkin mo din. Wala na ibang makakapag-benefit ng itlog kasi pati yung nanay, kinuha mo. Kaya huwag maging greedy. Selfish, no? Mamigay ka naman. Lahat inangkin mo na, no? Verse 8, when you build a new house, pag magtatayo ka ng bagong bahay, then you shall make a parapet for your roof, that you may not bring guilt of bloodshed on your household if anyone falls from it. Yung parapet, it's a defensive wall para sa mga castle or walled city, or a low protective wall along the edge of a roof, bridge, or balcony. So, kung magpapatayo ka ng bahay, gagawa ka ng pangsuporta para hindi mahulog or walang mahulugan ng mga tao, walang masakta na tao. Kaya di ba pag nagpapatayo tayo ng bahay or ng buildings, kukuha tayo ng permit sa kukuha tayo ng permit sa City Hall, tapos ipapakita natin yung plano, tapos merong mga safety measures yun. Caution tawag doon. Caution eh. Ano nga yung caution? Limutan ko, inaaral ko yun eh. COSH training eh. Nag-training ako ng COSH. Construction, Occupational, Safety, and
health. So, ito ay para sa mga gumagawa sa construction. Kailangan ng ingatan yung mga gumagawa, mga trabahante, and at the same time, yung mga dadaan na mga tao, poprotektahan. Kaya, nagtitrain ang mga tao ng COSH training. Ngayon, dito sa Bible, lalagay ng parapet. So, kaya, bakit nagkaroon ng COSH training? It's because of the Almighty Father. Kasi iniisip ni Almighty Father yung mga tao na wag masaktan pag may itinatayong mga bahay. Mahal ni Almighty Father, lahat ng mga tao. Naingatan niya. So, law ito, no? Iba-ibang klaseng mga law na bigay ni Almighty Father na dito naka-base yung mga law natin na nakalagay sa ating law. Saan ba yun? Sa ligang batas ba yun? Basta yung law, no? Sa lahat ng country, ina-apply yan yung meron silang safety measures para sa mga trabahante or sa mga construction workers at para rin sa mga tao na hindi sila mahulugan ng mga bagay, na mga construction materials. Verse 9, you shall not sow your vineyard with different kinds of seed, lest the yield of the seed which you have sown and the fruit of your vineyard shall be defiled. Ano ibig sabihin ito? Hindi mo dapat pwedeng pagsama-samahin yung iba-ibang mga klase ng buto sa isang taniman. Kasi mag-aaway-away sila. Mamamatay yung ibang mga pananim. Hindi mabubuhay or maliit lang ang yield ng mga fruits or mga vegetables. Kaya hindi dapat sabay-sabay itinatanim sa isang tumpukan. Pati pagtatanim, tinuturuan tayo ni Almighty Father. So, wag tayo maging tamad. Isamay-sabay ko na lang kaya ang pagtanim nito. Wala kang makukuha. Dahil, nagkahalo-halo na yung mga tinanim mo ng prutas, pati yung vegetables, pinagsama-sama mong pagtatanim. Sayang ang pinaghirapan mong pagtatanim. Dapat maayos lagi. Gusto ni Almighty Father lagi in order. Verse 10, you shall not plow with an ox and a donkey together. Pag mag-aararo ka or magtatanim ka gamit ang isang animal, hindi mo dapat pagsabayin ng ox tsaka ang donkey. Bakit? Pag napagod yung ox, yung donkey naman ang gamitin mo. Hindi yung sabay-sabay mo silang pagtatrabahuin. So, wag sakim, wag yung puro dahil sa convenient lang para sa'yo. Kundi isipin mo rin ang ibang mga tao. Wag kang selfish. Isipin mo yung mga bagay. Wag kang tamad. Wag laging ikaw. Yun ang ibig sabihin ni Almighty Father dito. Bigyan mo naman yung iba ng chance. Wag mong i-monopolize ang business. Hindi mo na binibigyan ng chance yung iba. Sinasakop mo na lahat. Swapang ka. Yun ang ibig sabihin nito. Guidance of verse 11. You shall not wear a garment of different sorts, such as wool and linen mixed together. Ano ibig sabihin nito? Huwag mong pagsamahin yung pagsusuot ng mga damit. Yung wool, isasama mo sa linen. Ngayon, may problema, no? Bakit? Bawal. Hindi naman bawal. Pwede naman natin pagsamahin yung wool at linen together. Hindi ito ay literal, kundi ito ay figuratively speaking. So, yung mga tinuturo sa atin ng Almighty Father, hindi lang ito literal, kundi may mga symbols ito. Huwag mo lahat ubusin. Magtira ka naman. Ibig sabihin nun, para sa bukas, magtira ka naman. Huwag mong lahat gamitin lahat, no? At saka,
isipin mo rin ang kapwa-tao mo. Huwag laging ikaw. Ikaw. Ako. Huwag ganon. Verse 12, you shall make tassels on the four corners of the clothing which you cover yourself. Ano ba yung tassel? Yung tassel kasi, mga nakasabit sa damit, no? Each has its own expertise. Dapat ang isang society. Kaya, each corner may tassel. Ibig sabihin, nagsisimbolize yung tassel, each corner. Each corner, bawat isang mga bagay, dapat pero isang taong expert. Hindi mo lahat pwede sakupin. Huwag kang sakim. Ito ang ibig sabihin nito. Huwag kang greedy. Sinakop mo na lahat no? Dati, sapatos lang ang binibenta mo. Ngayon, nagpatayo ka ng mga damit. Sinakop mo na, napunta ka na ngayon sa bangko. Sinakop mo na. Ngayon, napunta ka naman sa manufacturing. Swapang Tapos napunta ka na ngayon sa construction. Tapos napunta ka naman ngayon sa real estate. Sinuwapang mo lahat. Sa tingin mo matutuwa si Almighty Father sa'yo. Hindi mo na binigyan ng chance yung ibang mga tao. Ikaw na ang nag-manipulate ng society. Tapos sasabihin mo, Christian ka. Sabihin mo, follower ka ng Almighty Father. Hindi, magre-reason out naman ng tao nga. Hindi kasi masipag ako. Hindi ka masipag. Swapang ka. Hindi mo bigyan ng chance yung iba. Yung ibang expertise mo, dito ka mag-focus. Huwag mong lahatin. Dahil, hindi naman talaga kaya ng isang tao or ng isang kumpanya na siya ay talagang lahat kanya ang expertise. Kasi may time na magiging bagsak ka sa ibang mga bagay, pero expert ka sa ibang mga bagay. Ganon ang sinasabi ni Almighty Father dito. Kaya wag kang maging sakim. Example, doktor ka na, no? Attorney ka pa. Doktor ka na. Ano ba talaga ang gusto mo? Mag-doktor ka ba? O mag-attorney ka ba? O mag-business ka ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Tapos, sasakupin mo, mahal pa ang pag-charge mo sa mga tao. Mahal ang charge ko kasi ako ay isang doktor, ako ay isang lawyer, at ako ay businessman, ako ay isang manufacturer, lahat na, ako na. Swapang ka. Verse 13, if any man takes a wife and goes into her and detests her, and charges her with shameful conduct, and brings a bad name on her, and says, I took this woman, and when I came to her, I found out she was not a virgin. So ito naman ay tungkol sa isang lalaki na kumuha ng isang babae para kanyang maging asawa, pero nagalit yung asawa, nagalit yung lalaki sa kanyang asawa. At pinaratangan niya ng malicious issue or maliciousness, no? Sinabi niya na yung babae ay madumi, na hindi siya ang nakauna. Verse 15, then the father and the mother of the young woman shall take and bring out the evidence of the young woman's virginity to the elders of the city at the gate. Ngayon maglalagay ng proof or magbibigay ng proof ang mother and father ng babae. As proof na yung babae ay virgin pa. Ibibigay yon or ipapakita sa elders ng city at the gate. Alam naman natin ng bawat city, bawat tribe, merong bawat city sila, di ba? So, yung bawat tribe, may bawat city sila. Tapos sa bawat city, may mga elders doon na namamayani or nag-rule or nag-judge. Sila ang nag-decide. Doon ipapakita yung proof. Verse 16, and the young woman's father shall say to the elders, I gave my daughter to this man as wife, and he detests her. Now he has charged her with shameful conduct, saying, I found your daughter was not a virgin, and yet these are the evidences of my daughter's virginity.
Sabi niya, hindi virgin yung anak ko. Pero ito yung ebidensya. And they shall spread the cloth before the elders of the city. O, ipapakita na sa elders sa city yung proof na yung babae ay malinis. Ano ngayon ang gagawin ng elders of the city? Na may proof naman. Then the elders of that city shall take that man and punish him. Paparusahan yung lalaki. Dahil siya ay sinungaling. Ano pa? And they shall fine him, may penalty, 100 shekels of silver, and give them to the father of the young woman. May penalty, yung penalty or fine, ibibigay doon sa tatay ng babae because he has brought a bad name on a virgin of Israel. Kasi sinungaling siya at binigyan niya ng pangit na pangalan. Ipinagkalat niya pa. Naging malaking usapin sa lugar kung ano nangyari sa kanila. Kaya yung fine na yun, na 100 shekels of silver, ibibigay ng lalaki doon sa tatay ng babae. Kasi may proof naman na malinis yung babae. And she shall be his wife. At magiging asawa niya yung babae. Kahit na inaway niya nung una, kahit nagalit siya, magiging asawa pa rin niya. And he cannot divorce her all his days. Hindi niya pwedeng hiwalayan yung babae hanggat buhay yung lalaki. Hindi niya pwedeng hiwalayan. No? Pero may divorce law noon. Si Almighty Father at si Jesus Christ, meron ding divorce. Okay? Pero hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito indukol sa babae na binigyan ng pangit na pangalan or malicious talk ng isang lalaki. Hanggang ngayon, applicable pa rin ito dahil pag ang isang tao ay nagpakalat ka ng masamang balita na hindi naman totoo, pwede kang idemanda. Ano mga demanda ron? Slander ba yon? Slander. Crime yun making a false statement. Damaging to a person's reputation. Pwede kang idemanda. Pero pag yung libel naman, pag sinulat mo naman, in writing yon libel. Pero yung slander naman, pag binigkas mo sa bibig mo, pwedeng idemanda, may penalty yon, pwedeng makulong. Verse 9, tingnan mo si Almighty Father, ang galing, di ba? Saan galing ang mga law natin? Kay Almighty Father galing lahat. Dahil ang tatay natin napakabait. He is good. Verse 19, and they shall fine him 100 shekels of silver and give them to the father of the young woman because he has brought a bad name on the virgin of Israel, and she shall be his wife, and he cannot divorce her all his days. Pero, verse 20, if the thing is true, and evidences of virginity are not found for the young woman, kung totoo man, na yung babae ay hindi na virgin na makuha ng lalaki, ano ang gagawin? Verse 21, then they shall bring out the young woman to the door of her father's house. And the men of her city shall stone her to death with stones because she has done a disgraceful thing in Israel to play a harlot in her father's house. So you shall put away the evil from among you. Dahil nakipagtabi siya, dahil hindi na siya virgin, tapos kinuha siya ng lalaki, akala siya ay isang virgin pa. So kung totoo man ang usapin na yun, ang punishment doon ay death. Stone her to death. Si Jesus Christ, no? Dito sa John chapter 8, tungkol ito sa babae na caught in the very act of adultery. Yung babatuhin dapat nila yung babae, di ba? Sa John chapter 8 verse 4, they said to him, "Teacher, this woman was caught in adultery in the very act. Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say?" Verse 6, this, they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, as though he did not
here. So si Jesus, narinig naman niya yung sinabi ng mga elders, yung tungkol sa law ni Moses na itinuro sa kanila. Pero si Jesus, yumuko siya at sumulat sa ground gamit yung kanyang daliri. Anong ibig sabihin nun? Madumi yung ground, hawak-hawak ni Jesus, yung ground, alikabok yun. Nagsusulat siya pero hindi binanggit dito kung anong sinusulat niya, no? Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger. So, imbis na ituro niya, no, imbis na ituro niya, ang ginawa ni Jesus Christ, dun siya sa ground, nagturo. Ibig sabihin, madumi yung ground, galing tayo sa ground, sa clay, madumi tayo lahat. So, nung nagsulat si Jesus sa ground, syempre nadumihan yung kanyang kamay. Anong ibig sabihin nun? Lahat tayo ay madumi, wala tayo bibintang sa kapwa natin na tayo ay malinis. Yun ang ibig sabihin dito ni Jesus kung bakit siya yumuko at nagsulat siya sa ground. Verse 7, so when they continued asking him, he raised himself up and said to them, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Sino ang walang kasalanan sa inyo or sino ang malinis sa inyo? Siya ang una na magbato sa kanya. And again, he stooped down and wrote on the ground. At nagsulat ulit si Jesus Christ sa ground. Yumuko ulit siya para magsulat sa ground. Itinuturo niya yung ground, madumi yung ground. Yun ang tinuturo niya, hindi yung babae, hindi yung mga tao, kundi kung sino man ang malinis sa inyo na hindi kayo nagkasala, kayo ang unang bumato sa kanya. Then those who heard it, being convicted by their conscience, went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. Pinakamatanda ang umalis. Ba't matanda ang unang umalis? Kasi matanda, ang dami niyang kasalanan. Mas madami siyang kasalanan sa bata. Kaya yung pinakabata, siya yung huling umalis, no? Even to the last, and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you? She said, no one, Lord. And Jesus said to her, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi kita kinokondemn, hindi kita ginajudge. Huwag ka lang magkasala. Kasi, ang ibig sabihin dito na Jesus Christ, lahat tayo ay makasalanan. Hindi tayo pwedeng magturo na makasalanan siya. Tayong lahat makasalanan. Madumi tayo. Kailangan natin si Jesus Christ para tayo ay mapatawad. Dahil si Jesus Christ, He is God, nagpapatawad din siya ng mga tao. Just like the Almighty Father. So dito sa law ni Moses or law to ni Almighty Father, no, na ibinigay ni Almighty Father kay Moses, ito ang itinuro niya. Ngayon, nung dumating na si Jesus Christ, dahil dito sa New Testament, New Covenant, dumating na siya, kaya iba na yung way ni Jesus Christ. Kasi itong mga ito, napaka-harsh kasi ito. Dahil si Jesus Christ, dumating siya to give life to people, not to kill the people. No? Diba sabi ni Jesus Christ kay James at saka kay John, papadala ng Jesus. Sabi ni James tsaka ni John, magpadala ng kidlat para tamaan lahat ng mga taong ayaw sa kanila magpadaan. Anong sabi ni Jesus Christ? Saan na bang verse yun? Sa Luke chapter
9. Verse 54, but when disciples James and John saw this, they asked, Lord, do you want us to call down fire from heaven to consume them? Kasi nga, ayaw ng mga Samaritans padaanin sa Samaria si Jesus Christ and His disciples and apostles. But Jesus turned and rebuked them. And He and His disciples went to another village. At may sinabi pa si Jesus sa John ba yun? John chapter 6. I came here to give life and not to kill the people. Sabi ni Jesus. Matthew. Sa man nakalagay, nabasa natin yun eh, sa John. Kaya nung time na yun, ang tinawag niya na kay James at saka John ay Sons of Thunder or Boanerges. Kasi nga, gustong tumawag ng fire from heaven. Yung si James at saka si John. Kasi immature pa sila nung time na yun. Mamaya hanapin ko ha. Dito muna tayo sa verse 22. If a man is found lying with a woman married to a husband, and then both of them shall die. The man that lay with the woman and the woman, so you shall put away the evil from Israel. Para hindi gayahin, no? Pero ngayon dahil dumating na si Jesus Christ, may kapatawaran na tayo sa ating mga kasalanan. Si Jesus Christ na yung pinatay para tayo ay mabuhay. John chapter 10 verse 10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Kaya dumating si Jesus Christ to give us life abundantly. Hindi para tayo ay i-kill at i-destroy. Dahil may salvation tayo in Jesus Christ. Ngayon, sa kanyang second coming si Jesus Christ, yun na yung time ni Jesus Christ to judge the people, the wicked people, the disobedient people. So, if a man is found lying or katabi ang isang babae, married to a husband, pareho sila napapatayin, no? Sa law ni Moses. So you shall put away the evil from Israel. Pero nung dumating na si Jesus Christ, hindi na. Verse 23.
If a young woman who is a virgin is betrothed to a husband, and a man finds her in the city and lies with her, then you shall bring them both out to the great gate of that city, and you shall stone them to death with stones. Harsh, diba? Papatayin agad. Pag ang isang babae ay virgin, na ikakasal siya dapat, or engaged siya na ikasal, tapos meron siya naging katabi na lalaki, ilalabas sila sa gate ng city. Doon ay babatoy sila ng bato para mamatay. The young woman, because she did not cry out in the city, hindi siya umiyak kasi, no? Gusto rin niya. Kaya papatayin siya. And the man, because he humbled his neighbor's wife. Dahil tinabihan niya yung asawa ng kanyang neighbor. Kaya papatayin sila pareho. So you shall put away the evil from among you. Para hindi gayahin. Verse 25. But if a man finds a betrothed young woman in the countryside, and the man forces her and lies with her, then only the man who lay with her shall die. Yung lalaki lang ang papatahin kung ang isang babae ay engaged na, tapos pinilit niya yung babae na tabihan siya. Parang rape, no? So, ang papatayin lang ay yung lalaki. Dahil hindi naman gusto ng babae eh. Verse 26, but you shall do nothing to the young woman. There is in the young woman no sins deserving of death. For just as when a man rises against his neighbor and kills him, even so is this matter. Verse 27, for he found her in the countryside, and the betrothed young woman cried out, but there was no one to save her. Umiiyak yung babae, pero walang nagsisave sa kanya kasi nga rape yun. Walang tumulong sa kanya kasi nasa countryside siya, walang tao. Kaya hindi mapaparusahan yung babae. Yung lalaki lang ang mapaparusahan. Ngayon, kung willing yung babae, mapaparusahan din yung babae, papatayin din yung babae. Pero kung hindi willing yung babae, yun ay rape. Ang mapaparusahan lang ay yung lalaki. Verse 28. If a man finds a young woman who is a virgin, who is not betrothed, and he seizes her and lies with her, and they are found out, kung ang isang lalaki ay nakakita ng isang babae na isang virgin, pero hindi siya engaged or hindi siya betrothed, tinabihan niya yung babae, at nalaman ng mga tao na nagtabi sila, verse 29, then the man who lay with her shall give to the young woman's father 50 shekels of silver, and she shall be his wife, because he has humbled her. So, magiging asawa niya yung babae, kasi hindi naman betrothed yung babae. Walang, hindi engaged yung babae. Tinabihan niya yung babae, hindi engaged. Kaya hindi siya mapapatay. Pero magiging asawa niya yung babae, at magbabayad siya sa tatay ng 50 shekels of silver. Because he has humbled her. He shall not be permitted to divorce her all his days. Hindi pwede niya i-divorce yung babae. Kasi tinabihan niya eh. Hindi naman siya pinilit ng babae, siya ang pumilit sa babae. Verse 30. A man shall not take his father's wife, nor uncover his father's bed. So, kung ang isang lalaki, may asawa siya, tapos may anak din siya, tapos yung anak niya, tinabihan yung asawa niya, stepmother, no? Hindi pwede yun. Paparusahan din yan. Mayroon din yung punishment. So, nakikita natin, yung law na bigay ni Almighty Father, na ina-apply din sa ngayon. Pero, hindi na ang punishment ay kamatayan. Makukulong, no? Pero yung mga law ni Almighty Father na binigay sa atin, dito naka-base yung law natin na hanggang ngayon ay ginagamit ng mga tao.
tinuturuan ni Almighty Father yung mga anak niya ng tama, ng righteous ways, no? At dahil dumating na si Jesus Christ na ang nagturo sa mga tao na based din sa law ni Almighty Father. Ang pagkakaiba nga lang, si Jesus Christ na ang sumalo ng ating mga kasalanan. Sinakop na lahat ni Jesus Christ. Siya na yung high priest, siya na yung offering. At nagpapatawad din si Jesus ng kasalanan gaya ni Almighty Father. Sinakop na ni Jesus Christ. Kaya magpasalamat tayo kay Almighty Father dahil binigyan tayo ni Almighty Father ng Savior, Redeemer, na kaibigan din natin, na mahal din tayo, gaya ni Almighty Father. And it's the reason why the Almighty Father exalted the name of Jesus above all names. At inutos ni Almighty Father na i-worship si Jesus ng mga angels. So kung yung mga angels will worship si Jesus Christ, tayo rin, we will worship our King of Kings and Lord of Lords, because it's the order of our Almighty God, Yahweh. Thank you, and God loves us all so much.